Ano, ihagis mo na yan. O teka lang, kanina ka pa yata nananalo. Parang may mali na dito ah. Patingin nga ng text mo. Ay teka, panalo na ako ulit. Okay na ako sa isang dangkal. Magsasaing muna ako ha. Bye. Uy, ibalik mo yan. Madaya ka. Mga laro noon. Nakasubscribe ka na ba? Subscribe na. Walang bayad yan. Noong bata tayo ay nasubukan natin ang iba't ibang uri ng laro na masasabi nating nagbigay ng kasiyahan sa atin noon. Ito yung panahon na masasabi mong sana di na lang natapos dahil wala tayong ibang iniisip kundi maglaro sa labas, uuwi sa bahay at maglalaro ulit. Walang ibang problema kundi yung kung saan ka magtatago dahil baka makita ka sa tagu-taguan. Hindi tulad ngayon nang tinataguan mo na yung mga pinagkakautangan mo. Oo, minsan ikaw pa yung pinagtataguan eh dahil sisingilin mo sila o minsan naman tao po. Ano ba yan? Pag ako singil lagi wala tao pero dami kinela sa labas pinto. At noon, di mo kailangan mag-alala kung madudumihan ba sa paglalaro dahil di ka naman naglalaba eh. Oo, aminin mo, madumi ka magdamit dahil nanay mo yung naglalaba. Naalala ko noon, habang naglalaro kami ng taya-tayaan, ay may isang bukas na kanal malapit doon sa pinaglalaroan namin. Oy, teka muna, time first. Pagod na ako, iba muna tayain nyo. At habang nagpapahinga ako sa gilid, ay na-out of balance ako doon sa pinagupuan ko. At ayun, nahulog ako sa kanal. Kaya umuwi ako na balot ng putik, sobrang baho at diring-diri ako sa sarili ko noon dahil pinagtitinan ako ng mga tao sa paligid habang naglalakad ako pa uwi. Naalala nyo pa ba yung text? Ito yung isa sa pinakasikat na laro namin noon. Maliit na papel na may nakaprint na anime or cartoons. Minsan, yung mga palabas na teleserye. Tapos, nagpaparamihan kami noon ng text. At noon, pag may isa o dalawang dangkal ka na text ay magaling kang manlalaro. Pero ang di nila alam, may life hacks kang ginawa. Pinagdikit lang naman namin yung magkaparehas na text para tuwing ilalaban mo siya ay ano, ihagis mo na yan. O teka lang, kanina ka pa yata nananalo. Parang may mali na dito ah. Patingin nga ng text mo. Ay teka, panalo na ako ulit. Okay na ako sa isang dangkal. Magsasaing muna ako ha. Bye. Uy, ibalik mo yan. Madaya ka. Minsan, may upper fix kami na tinatawag. Ito yung mag-a-appear kayo at may text sa kamay. Pag lumapag yung harap ng text, panalo ka. Ganon din naman, kung likod yung lumapag, malamang magbabayad ka sa kalaban mo. Naalala ko noon, nakaipon ako noon ng napakadaming text. At sa sobrang dami nito, halos mapuno ko na yung box ng sapatos. Tapos, lagi ito kinukuhaan ng ate ko para makipaglaban siya sa labas. At bilang bata, may taglay akong kadamutan noon at hindi ko siya binibigyan. Kaya pala nababawasan yung text ko ha, ikaw dumudukot lagi. Konti lang naman. Tapos papalaguin ko. Hindi pwede, papatalo mo lang yan eh. Damot mo. Nag-aaway kayo dahil lang dyan ha. Akin na nga yung mga text na yan. Oh no! Sa sobrang inis ng nanay namin ay kinuha niya ito at ibinuhos sa timba na may lamang tubig. Meow, 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 meow. May mga nilalaro pa kami noon tulad ng tagu-taguan. So noon, pag naglalaro kami niyan ay yung tipong lulubog na ang araw. Para mas mahirap hanapin ng taya yung mga kasama namin.
At minsan, nagkakasundo kami habang nagbibilang siya ay pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Uy, tara, uwi na tayo. Uy, nasa na kayo? Ang dadaya nyo ha, hirap nyo hanapin. At habang kami ay tahimik na nagpapahinga sa aming mga bahay. May isa pa kaming laro noon. Alam niyo ba yung tiyakad? Yung kawayan na may tungtungan ng paa at mataas to. Nagsisilbing parang mga paa namin habang naglalakad kami. At ito yung parang feeling namin ay para kaming Transformers dahil naglalakad kami na parang robot. At isang araw, habang nagpapahinga ako sa bahay ay teka, makapagtiyakad nga. Teka, nasaan yung tiyakad ko? What are you doing? Hala, ang galing. Hindi nagpapaalam. Ginawang panggatong yung tiyakad ko porkit nasa gilid lang ng bahay. Ayos ka din no? Hindi ko na lang pinansin dahil uy, aray, ano yun? Uy, tara, gawa ka na din ng sumpak. Aba, ayos sumpak, gawa sa kawayan? Sige ba? Nauso din noon sa amin yung sumpak na gawa sa kawayan. At basang papel yung pinakabala niya. Minsan laway. Yak. Dinadala din nila minsan sa school at sa school pa talaga sila dumadayo ng bakbakan ito. Kadiri talaga yung pader namin sa classroom. Puro nakadikit na basang-basa na papel galing sa bala ng sumpak. Kadiri, ang baho. Mawawala ba yung saranggola? Naalala ko nung isang klase lang na saranggola ang alam kong gawin hanggang sa nagbakasyon ako sa Batangas sa lola ko at nakita ko kung paano gawin ng mga iba't ibang uri ng saranggola doon. Kaya gumawa din ako ng korting ibon. Ay, walang hangin. Di bale, next video ko na lang papalipa rin to. Bye. So yun, pasensya na kayo, medyo matagal ako nakapag-upload ulit, no? Pero ito, this time bumabawi naman ako. And also, ito yung process ko sa paggawa ng background. Kung mayroon pa kayong ibang gustong suggest na topic para ikwento ay comment nyo lang dyan sa baba. Siyempre, mag-subscribe ka. Bye!